we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka transport group sa Mindanao. Wala misalmot sa nationwide transport strike karong adlaw. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Subling gibatiko si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga buot daw lugwayan ang iyang termino. Tulo ka mga bata napalgam patay nga naglutaw-lutaw sa dagat sa Barangay Sentro sa Agdao sa Davao City. Og Pink Sand Beach sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City nalakip sa top 11 most beautiful pink beaches in the world karong 2024. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay 2-A sa poblasyon sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Tulo ka menor de edad ang napalgang patay sa dagat sa Agdao sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gikasubo sa mga kabanay sa mga bata edad 4 anyos o 2 ka 7 anyos dihang napalgan kining patay na. Ulahi silang nakitang nagdula-dula sa may baybay sa may North San Juan sa Barangay Sentro, Agdao, Davao City. Alam ko, sorry si mo anak kay... Wala ka na kung naluwas na katong naunsa juga ka ito pagkalunod na. Wa mapugni sa amahan nga si Jomar nga makahilak. Human sa naitabo sa iyang 4 anyos nga anak nga lalaki. Usa kini sa tulo ka mga bata nga napalgang patay nga naglutaw-lutaw na lang sa dagat ni atong Sabado sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, alas 2 sa hapon ni atong April 13, yang milakaw ang tulo ka mga bata. Usa ka 4 anyos ug 7 anyos ang duha. Ulahi matod pa sila nga nakita nga nagdula-dula sa dagat sa North San Juan, Barangay Sentro, Agdao, Davao City. Diya nga matikdan sa mga ginikanan nga wala pa nakauli ang ilang mga anak. Dito na nagpahigayon og search and rescue operation ng otoridad. Paglabay sa 4 ka oras. Nakita sa otoridad ang lawas sa 4 anyos kung asa gisplayan pa kini og revive sa otoridad. Taon-taon. Laing lausab ang na-recover sa otoridad. Ulahi nga nakitaan ang patayng lawas sa usa ka 7 anyos nga bata. Ilawom sa usa ka floating house sa lugar. Nila mamatikding nga sa nadugay sila doon taob na di ay. So, siguro, pugos nila uli, uli na kay kilom-kilom na, hapon na. Nila mabantay nga lalom na. Naglisod usab og dawat si Lola Leonora sa nahitabo siyang 7 anyos nga apo. O dili gid ko kaya nga anak siya. Kay bata pa gud na siya, nya na diri sa mua. Nya yang mama nasa ospital. Nya ako lang diri ang gibinlan ba. Sara, takda nga ihatod sa ilang lubnganan ang mga minatay sunod semana. Samtang padayon usab ang pahimangno sa barangay sa mga ginikanan nga bantayan o maayong ilang mga anak, ilabi na kumuadto og dagat. Sara. Daghang salamat Kent Abrigana. Nagpailang leader sa Moro National Liberation Front kun MNLF, Sikop, human nakuhaan og mga armas nga walay igong dokumento sa Davao City. Ano ang report ni Argel, relator. Sniper rifle, M16 rifle, homemade shotgun ug upat ka 45 baril ang nakumpiska ato sa pagsilbi og search warrant sa mga sakop sa Baguio Police Station ngadto sa Gambalay sa usa ka alias Arthur sa Barangay Carmen, Baguio District, Davao City, Sabado sa kadlawon. Ang target sa operasyon nagapaila matud pa nga opisyal sa MNLF. They claim na member sila
member sila sa group na MNLF. Gipa subaybay na nato na sir kay natay mga reports from previous months pa sir na naatay nadungog diya sa barangay na naay grupo na ga uniform sila, ga form, then murag naay community nila diya. Apan sa pagpanubay sa otoridad, dili matud pa kini sakop sa MNLF o dili sab siya otorisado nga magkupot og mga armas. Ang custody niya sir, supposed to be nandito yan sa station natin sir, but we turn over it to the CIDMU officer diyan sa DCPO sir. Kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang atubangon sa suspect nga wala na ipahayag. Sumala sa Barangay Council, dugay-dugay na matud pa ang maong grupo sa ilang lugar. Apan, ambot lang ka sa previous nga admin, pero sa amoa wala gid na sila nagani diri sa barangay nga ana magpaila sila nga diha mi ana. Ang among security diri dili man gyud ingon nga naghatag na sila kayong problema kay wala na ingon nga nagsuri-suroy nga nagdala gyud armas. ginapakusgan karon sa kapulisan ang operasyon kontra loose firearms sanglit posible kini nga magamit sa pagbuhat og krimen, ilabi pa nga dunay paabutay nga eleksyon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 18 anyos nga parking boy sa General Santos City. Human na dunggaban atol sa rambol sa mga parking boy sa Pioneer Avenue sa syudad. Ang detalye sa report ni Jestody Humamil. Pipila ka minuto nga wala na agian ang Picas Lane nining kalsada sa Pioneer Avenue sa General Santos City pasado alauna sa hapon ni adtong Huwebes. Makita sa video kining lalaki nga nakasuot og pula nga sinina o green nga short nga nakahigda sa kalsada ug nagkadugo na. Human matod pagidunggab sa kauban rasab nga parking boy. Gisulayan pa og dala sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Nag-crumble tong yang grupo kung asa siya na bilong. So nagresponde siya, nagadto siya dito ug kalit lang nga nagdinaganay dito sa lugar. So pero kalit lang nga nahagba tungod to nga naado day siya dinunggaban. Nakahiagom og sama dinunggaban ang biktima sa dughan, hinungdan sa iyang kamatayon. Aduna sab kini samad sa iyang liog. Usa sa mga anggulo nga ginalantaw sa otoridad mao ang kompetisyon tali mga grupo sa parking boy sa lugar. Nagabantay na siya sa Pioneer mga motor, mga sa parking. Oo, sa parking ba yan na mao na yan trabaho. Adlaw-adlaw na sa marato gahapon man ato nahitabo sa iya lagi. Dilon tanan ko sa plakton lagi kay kuan. Mulakaw man jud siya. Gipaniguro sa kapulisan sa banay sa biktima nga mahatagan og hustisya ang kamatayon niini. Ato to silang ginasubaybayan karon. Padayon ang atong pag-imbestiga. Og atong gina tinguha nga matagaan nato og hustisya kani si ma'am sa iyang nahitabo sa iyang anak. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gilaraw sa kadagkuan sa Cagayan de Oro City, Roads and Traffic Administration nga tudluan ang ilang enforcers og martial arts sama sa arnis isip depensa sa ilang kaugalingon. Ani ang report. Gilaraw karon sa mga kadagkuan sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City LGU ang pagtudlo og martial arts sa ilang mga personahe, labi na sa ilang mga traffic enforcer. Matod sa RTA, tumong niini aron matagaan og dugang kumpiyansa ang ilang mga enforcer ug madepensahan ang ilang kaugalingon. Kinamduman nga sa mga milabayng tuig, daghang higayon na nga napasakitan, ingon man aduna pay namatay nga RTA enforcers human nga gipusil sa ilang gipangsita sa dalan. We can request those who are experts, mga master man sa arnis that we will be inviting and of course share in the honor riding for them atong tudluan. Basic lang. Yes, that's very important, attorney. Kung nai kutsilyo, makuha man nimo na, disable nimo kung nai pusil. Labi nang kanang physical attempt to physical harm you with your kawayan, you can defend. Sa maong laraw, uyo ng RTA enforcer ug team leader nga si Cherry Gamali. Dugay panahon na siya na destino palibot sa Kugod Market sa syudad ug matod niya nga sa ilang trabaho dili gyud malikayan nga aduna sila'y mga tawo
nga makabikil. Ako mismo, naka-experience ko sa landing area nga, gahanggaton kog draw. Yung sana ito kasukol taon. Mas mahayag yun ang mag-training ta og harness. Pero although dili gyud tanan gyud inon motorista nga kuana. Puwira lang sa uban naga pud tay mga maayo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nasikop sa kapulisan ang usa ka babae nga gingong na maligya og illegal nga droga sa General Santos City. Kapin 1 million pesos nga kantidad sa droga na kumpiska gikan sa suspect. Ani ang report ni Abby Caballero. Pinaagi sa buy-bust operation sa kapulisan nga gipahigayon sa Barangay Dajangas West sa General Santos City, dakpan ang 27 anyos nga babae nga si alias Reyna, residente sa Barangay Fatima sa samang syudad. Na-recover sa iyang posisyon ang 200 grams nga shabu nga nagkantidad og 1,360,000 pesos. Makonsider nato siya nga newly identified high value individual tungod atong nakuha nato nga atong kadaghan sa iya. Nakakustudiya ang maong dinakpan sa Pendaton Police Station ug wala na kini mihatag og pahayag. Matud pa target sab daw sa maong operasyon ang live-in partner ni alias Reyna apan wala kini niadtong higayuna. Sa karon ginapangita kini sa otoridad. Sumala sa kapulisan, dakong tabang ang pagkasikop kang alias Reyna aron madakpan sab ang uban pang lambigit sa illegal nga droga sa syudad. Makonsider nato sila karon nga source sila sa ubang nga mga naga-distribute na siguro sila yung mga grupo. Ang ginamonitor nato mismo katong mga link nga na-connect diri sa ato ang nadakpan ron. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka kapilya sa Barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato, gilungkab sa mga kawatan. Duha ka donation box nga adunay sulod nga kwarta gilimas sa mga kawatan. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nakurat na lang ang mga nagdumala sa San Isidro Labrador Chapel din sa Purok 5, Barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato. Diyang ilang nakaplagan ang duha ka donation boxes sa likod nga bahin sa kapilya nga wala na'y sulod Domingo sa buntag. Posible matud pa nga dinhi miagi ang nanglungkab sanglit na langkat na kining usa ka rehas og gitangag ang duha ka alay kapwa box ug nakita na lang dinhi sa may isan nga bahin nga wa nay sulod. Sa likod na hinarbisan na nagtugway dito baka nakita niya nga uy unsa man ni mga box sa simbahan pero katoliko lang gyapon tong nagtugway dito nga wala nay sulod bungkag na siya. Wala na, naabri na itong mga kuan. Sir, duda nyo naglihan? O, sa ko lang estimate mga 3 months na nga wala na open to siya. Kung pansal, may kasimbahan god. Sulod sa kapin 70 ka tuig nga gidugayon sa kapilya, kinimatod pa ang unang higayon nga gilungkab ang simbahan. Doon na ginalantaw ang Barangay Council sa responsable sa pagpanglungkab. Apan ila pa kining gipaimbestigahan sa otoridad. Amo asang gipa-verify kung siya bagyod. Coins lang gid ang gikuha. And then, ang ilang giguba nga grills, bata ra po yung makasulod at na tao nga naglingkod diha, mga 2 days before to nahitabo daw, dra galingkod, street gyud duha ka adlaw. So, apil po to sila sa amo ang ginapa-investigaran karon. Una ni ana, usasab ka computer shop sa lugar ang gilungkab sa duha ka menor de edad nga suspect. Gilansab nila gipatawag ang maginikanan sa maong mga bata. Hinuon 24/7 man daw ang pagpatrolya sa ilang mga tanod sa lugar. Istorya na ko ang iski chairman nga magkaroon mig symposium ba para sa ato ang mga bata kay para aware ta og sila pod ma-aware nga di gud pwede nilang ginahimo kay sa kabata pa. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gitambungan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City kagabi. Ari report ni John D. Esteban. Libuan ang nagtapok sa sports complex sa Tagum City, Davao del Norte kagahapon alang sa Defend the Flag Peace Rally. Gitambungan kini ni kanhi President Rodrigo Duterte ug dinhi gipatud sa dahan niini si President Bongbong Marcos Jr. nga gusto kunong lugwayan ang iyang termino.
Sama daw sa iyang amahan pinaagi sa ginaduso nga charter change o pagamyenda sa pipila ka probisyon sa konstitusyon. Ibaw kag sa ilang alisdan kanirang section 4 kanin the president and vice president shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Para kabagaan ng putang of Dora ka. Dora ko. Saan baligya water? Wala mo. Ilala ng kwaon for a term of 6 years. Totala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Human sa iyang speech, midiretso si Digong sa provincial capital sa Davao del Norte ug nakigistorya kang Governor Edwin Hubahib kinsa gipahamtangan og 60-day preventive suspension tungod sa aligasyong misuse of authority, potential oppression o paggamit daw sa pondo sa gobyerno pabor daw sa interes sa pribadong kumpanya. I want to show my support sa iya tagaan og lakas na loob para lumaban against the oppressors. So sabi ko naman sa kanya, do not worry. You have earned for yourself the additional political tax. Sumala ni Duterte, dili daw makatarunganon tungod wala miagi sa due process. Nagtuo ang kanhi presidente nga tungod kini sa wa pagsugot sa gobernador nga dili padayunon ang pagpahigayon og rally sa probinsya. Nagpasidaan usab si Duterte sa mga mayor nga dili mohatag og permit sa pagahimuon nila nga rally. Kini human, wa sila mahatagi og permit sa pipila ka lugar. Usa na diha ang Tacloban nga baluarte ni House Speaker Martin Romualdez. I would just give you this warning, kayo mga local executive. If you say that you are not allowed to have, I will not grant a permit for you to have a rally. That would be a gross violation of the constitutional right of peaceably assemble for a redress of grievance. Sumala ni Governor Hubahib, naka-file na siya og motion for reconsideration sa Office of the President. Nag-file naman tag motion sa Office of the President. So wala to na to on sa reply sa Office of the President. Magpasalamat yun ko sa tanang katawhan nga aniya karon, aniya sa Kapitulo. Sa maong rally, dunay naggunit og mga karatula nga nagaparesign kang PBBM. Gipaigan sab ang Pangulo sa mga wala matuman nga saad sama sa tag 20 pesos nga bugas. Ang pipila sa misalmot nakasuot og puti nga t-shirt nga dunay nakaprinta nga nanawagan og gustisya alang kang Pastor Apollo Kibuloy kinsa nagatubang og mga kaso. Mihatag usab sa iyang speech si Davao City Mayor Baste Duterte ug giawhag ang taga Davao del Norte nga protektahan si Governor Hubahib. Grabe. Ug mauning liderato sa Pilipinas unsa na lay kaugmaon nato aning tanan. Kung itungod lang na kay otoridad, na kay gahom kay nakapwesto ka, buhaton na nimo unsay gusto nimong klase pang-ipit. May istorya sab si Congressman Pantaleon Alvarez may tungod sa issue sa West Philippine Sea. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Kauban si Jojo Solarte og Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilaraw nga mapalambo pa ang edukasyon o ang kalidad sa edukasyon sa Soc-Sargen Region pinaagi sa pagtukod og dagkong universidad. Ari report ni Abby Caballero. Mao kini ang unang branch sa University of Santo Tomas dinhi sa Mindanao nga nahimutang sa Barangay Ligaya, General Santos City. Adlawng Huwebes, giinagurahan kini dungan sa selebrasyon sa 413th founding anniversary sa maong tulunghaan. Our vision for the future is one of continued excellence, innovation, inclusivity, and sustainability. We are committed to providing our students with knowledge, skills,
and experiences they need to thrive. Anaamatod pa sa 5,000 students ang kayang i-accommodate ni ini. Sa karon ang mga kurso nga naa sa maong tulunghaan mao ang Bachelor of Science in Pharmacy, Medical Technology, Entrepreneurship, Accountancy ug Accounting Information System. Samtang gawa sa main building nga operational na, sugdan sab karong bulana ang konstruksyon sa Integrated Innovation and Research Laboratories. Let us produce a skilled workforce. We'll equip our students and graduates with the knowledge and skills needed for regional industries. Ito ay isang malaking hakbang para lalo pang umunlad ang antas ng edukasyon at kapasidad ng mga mag-aaral na aming ipagmamalaki na mula po sa GENSA. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. 78 anyos nga retired judge patay human nga aksidenteng mabangga ang iyang gimanehong sakyanan sa kasugat nga sakyanan sa Cagayan de Oro City. 7 ka tawo samdan sa mong hitabo. Aneng report. Dead on arrival sa ospital ang retired judge nga si Gael Padiranga, 78 anyos, human sa aksidente adtong Domingo sa Mastersons Avenue sa Cagayan de Oro City. Gani ang gimanehong sakyanan sa biktima ingon man ang nakasugat ni ini nga sakyanan di na maitsura tungod sa kagusog sa bangga. Sa investigasyon sa kapulisan, mikawat kuno ang sakyanan ni Padiranga sa Picas Lane. Hinungdan nga mibangga kini sa kasugat nga sakyanan. 7 ka mga sakay sa kasugat nga sakyanan ang angol ug padayong ginatambalan sa ospital. Sumala sa akong nakuan, ang istorya atong sa sakay sa Toyota Revo, kalit lang ko nagkuan si kuan tong Kia Sorento sa ilang dalan. Wapod sila mga nag-overtake. Payon ko ditso lang kuno silang dalan. Unang nagkabangga gyud ang ilang head on ng ilang pangbangga. Ginasuta pa sa otoridad ang tinubdan sa aksidente apan aduna na sila mga anggulo nga ginalantaw. Istorya sa atong kuan, akong gika-istorya nga pagumang ko ni judge, kuan daw na before daw sa bangga, gikuan daw atake si judge. Atake sa cardiac arrest tong gikuan sa iyang pagumangkom. Adunay pahimangno sa otoridad sa mga driver, ilabi na karong init ang panahon. Kadtong nay mga kuan, maintenance na nga kuan karon o tungod pud sa kainit sa tong panahon, usa po na siya factor nga mo hinungdan sa kuan. Ning mo atake gamit ang kuan na mga maintenance. Wala lang og pag init ng panahon, standby lang uta sa atong kuan na lang pinayanan para pitong makalikita sa disgrasya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa unang adlaw sa panawagan nga nationwide transport strike, gibutyag sa LTFRB Region 10 nga walay grupo sa mga driver ug operator sa jeep ang misalmot. Sa General Santos City, bisan walay transport strike, nagpahigayon gyapon og libreng sakay ang kapulisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang adlaw sa ginapanawagan nga nationwide transport strike, sa duha ka mga dagkong transport group sa nasod aron batukan ang consolidation of franchise nga matapos karong April 30, gibutyag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10 kun LTFRB nga wala sila'y na-monitor nga mga grupo sa drivers ug operators sa jeepney nga wala mibiyahe. Kahapon actually may rumor na may ilang grupo na pwede sumali or mag-sympathize sa panawagan ng Piston. Pero kahapon pa lang pinuntahan natin sila and then we talk to them kung ano ba yung mga concerns sila and then we find solutions to their concerns. Sumala ni Cagayan de Oro United Drivers Association Chairman Joel Gabatan nga wala na misalmot pa ang iyang mga kauban sa transport strike. Tungod sagad kanila, nakapakonsolidate na sa kooperatiba o sa usa ka korporasyon. Apan, gibarugan gihapon nila nga dili sila uyon sa franchise consolidation. Pagdalatag si system sa Manila o sa Provinso, kita nagsuporta sa Malubilag Piston sa panawagan na dili na ipadayon ang consolidation. Sa hayag mag-modernization ta, ang consolidation may atong pipili. O na nga, nakahukom nga sa kanyang buntag, wala na lang mo kaulit. Samtang sa General Santos City, walay undang ang biyahe sa mga jeepney drivers ug operator
taliwala sa gipahigayong nationwide transport strike sa kauluhan alang sa mga driver. Sayang sabang ilang kitaon sa usa ka adlaw kun dili mo biyahe. Apan bisan pa man niana, naniguro gihapon ang kapulisan sa syudad nga naglusad og libreng sakay alang sa mga pasahero. Gamit ang ilang patrol car, daghan nga mga commuter, labi na mga estudyante o katigulangan ang ilang naserbisyuhan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. 20 ka mga panimalay ugdaw sa sunog sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Mga apektadong residente samot ang kasubo, sanglit nakatawat sab kini og demolition notice usa ka adlaw human ang sunog. Ato ibalik si James Pauliap. Itom og baga nga aso ang miulbo sa mga kabalayan sa sitio Upper Palalan, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 4 sa hapon adlong Domingo, paspas ang pagkatay sa kalayo tungod gama sa light materials ang mga balay sa lugar. Usamatod pa kanabiyaan nga ceiling fan nga nag-andar ang hinungdan sa sunog. Nay mo piti-piti. Nakadtong nanay himbuto gamay, hinggawas ko. Lipot ko nga tuloyo. Kaya mo mga tubig dito man naka-stack tanan. Paghangad ko sa bintana, uwan na ako nahangdan yan sinina na sunog. Nahapit na mahurot. Di. Balik ko, saka ko des hagdan. Kiblihan ako yung kwarto. Sus mo naman ako nabungad ang kalayo nga grabe kakusog yun. Hapit naman yung kumakaon, di layat ko ang hagdan. Sa maong hitabo, ugdaw ang 20 ka mga balay. Dulang 30 ka pamilyang apektado sa sunog. Nagtala sab kini og kapin 200,000 pesos nga structural damage. Temporaryong gipahimutang ang mga nasunugan sa Barangay Covered Court sa Barangay Lumbia. Ang tendency man gud nato is kanang maggamit kita ng mga electric fan or unsa pa kaha nga makapabugnaw sa atong mga panimalay, then 24 hours nato dilig kapalong or kung mapalong manggali dili nato ma-unplug. So isa gina siya ka major cause sa mga kanang mga inana kay especially light materials ang atong balay. So dali gid siya kung if ever na spark gali dali gid siya madakop sa kalayo og masunog. Dugang sab sa kasakit sa mga biktima sa sunog ang usa ka demolition notice nga ilang nadawat. Usa ka adlaw human ang nahitabong sunog. Kinahanglan kuno nilang bakantihan ang maong luna taman May 30. Tungod magpahigayon kuno og demolisyon ang usa ka pribadong organisasyon nga mao'y nagpailang tag-iya sa yuta. Gahapon sunog karon demolisyon ang iniabot. Dili inabang, nagkinahanglan mi ginabang oy dili demolisyon. Pwede sa dito sila sa magtukod lang sa sila ang temporary shelter nila dito sa maong area gyapon since protected man sila sa bag-ong order sa court nga mo extend sila for 60 days. So after ana kay gina-work out na po ni Kapitan Turalba and ni Mayor Clarix so kung asa na sila posible nga ma-relocate pohon kung wala na visa ang mga mando or orders sa ato ang court. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Pink Sand Beach sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City nalakip sa top 11 most beautiful pink beaches in the world karong 2024. Atong silipon sa report ni Krisa Dapitan. Tuig 2017, dihang giila sa National Geographic ang Pink Sand Beach o Santa Cruz Island sa Zamboanga City, isip usa sa 21 best beaches in the world. Gani karong 2024, gilasab kini isip usa sa top 11 most beautiful pink beaches in the world sa usa ka travel group. Ang Santa Cruz Island o mas nailhan sa ngalan nga Pink Sand Beach, gibalik-balikan sa mga turista tungod sa pino nga balas niini nga nahimong pink tungod sa mga coral nga maanod sa baybayon. Sumala sa City Tourism Office, hugot nilang ginapatuman ang kalimpyo sa isla kay mausab kini ang banner tourist destination sa Zamboanga City. I'm proud to say Santa Cruz Island is a protected area and because of the practices, sustainable tourism practices that we implement, these are contributory factors that maintains us the beauty. Sa tala sa City Tourism Office, anaa sa kapin 600,000 ka mga turista ang mibisita sa isla niadtong 2023. Busa, tumong nila nga mas mutaas pa kini og 3% karong tuiga. Gani, karong ting-init, dunay mga aktibidad nga giandam ang buhatan nga pwedeng ma-enjoy sa mga buot mo bisita sa Santa Cruz Island sama sa windsurfing exhibition, dive safari ug uban pa.
Have a chance to enjoy your summer here. We can offer you the best of Zamboanga, but enjoy summer or verano in Zamboanga City. Kauban si Jorwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental nakabaton na og limpyo nga supply sa tubig pinaagi sa Upol LGU og bulk water supplier niini. Kapin 400 ka mga households ang makapahimulos diining bag-o lang giablihan nga water valve sa usa ka water supplier sa Upol LGU sa Zone 1 Barangay Igpit, Upol, Misamis Oriental. Mismong si Upol Mayor J. Francis Bago ang nanguna sa ceremonial opening sa linya sa patubig sa lugar. Kung kaniadto magsalig lang kuno sa Cagayan de Oro City Water District ang pipila ka lugar sa Upol. Karon aduna nay kaugalingon nga water supplier human gihatagan kini og parallel franchise sa LGU aron makasupply og limpyong tubig sa tibuok lungsod sa Upol. Mao kadto mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o posible po ning makita sa ato aga YouTube channel o ayaw kalimot na mag-subscribe. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.